Ngayon, zero bill kami sa electric dahil sa ating solar setup. Hindi naman unlimited dahil limitado pa, pero malaking tulong to lalo na sa mga nagdi-DIY na katulad ko. Hello, good morning guys. Nandito naman kami sa aming bubungan. Ito, update sa aking solar setup. So meron na po tayong 6 na Hantek na 200 watts. At ngayon po meron tayong dagdag na dalawa. Hindi kasama yung babae, misis ko yan. Dalawa lang na Hantek. So ito kagandahan sa installment na na setup. Dahan-dahan mo lang mabubuo hanggang makasampung panel ka. So makapag-total ka ng 2,000 plus na watts na supply sa yung storage o battery doon sa ibaba sa aking power station. So ito guys, share ko lang din guys, meron tayong basag-basag na Hantek. Ito yung hindi na pinabalik ng sealer dahil wala na yung pakinabang, pero na-try kong gamitin ulit. Nagagamit pa rin siya doon sa small portable power station na ginawa namin, DIY. So gumagana siya. Ang ginawa ko, nilagyan lang po ito ng transparent na epoxy paint or parang glue. Ayan, so wala na siyang basag sa ibabaw kundi doon sa ilalim. So pero na-protectionan siya pansamantala. Yung nga lang, hindi na siya 100% na efficient. Yung watts na makukuha mo na 200, hindi na 200. Pero kahit paano, nakakapag-charge siya ng ating power station. So ngayon, tatanggalin ko to. Dahil ang plano guys, dito ko ilalagay sa baba ng 6 na to yung bagong magiging 3 solar panel na aking ilalagay pang series dito sa 6. Dito kasi baka pwedeng balang araw matakpan siya dahil mayroong bubong dito na ilalagay. So pwedeng maapektuhan ng shadow ng bubong na yon. So ngayon dito siya pababa hanggang umabot doon. Hindi, hanggang 10 lang po tayo. So maybe siyam lang. At kung sakali magdagdag in the future sa susunod na panahon ay gagawin na natin yung parallel sa ating bagong MPPT. Okay? Eto guys, sinisimulan ko na pong install yung railings. At syempre si Mrs. siyang assistant ko. Siya yung bahala magabot mga kailangan ko. Basic nga lang ito magkabit ng railings. Kayang-kaya nito ng bawat isa sa atin na gusto mag-DIY. So manood lang po kayo ng mga tutorial sa YouTube. At sa akin, sinishare ko lang ang video ito sa experience ko. Pero kung gusto mong matutunan kung paano gawin ito guys, maraming tutorial sa YouTube na mas magagaling magturo compare dito sa ating video. Ito ay idea lamang na kaya mo rin gawin as DIY ang mag-set up ng iyong solar panel. Okay na guys, nagawa namin. So nagkamali ako ng bilang, akala ko siyam na to at kulang na lang ng isa para magkaroon tayo ng 2,100 watts na panel. 8 pa lang pala. So nasa 1,680 pa lang ang ating watts, ang ating solar panel watts. Kulang pa para ma-maximize ang ating use ng ating solar energy, yung ating power stations. So ito yung basag, gumagana rin po yan, pero mababa ng watts. Ngayon, zero bill kami sa electric dahil sa ating solar setup. Hindi naman unlimited dahil limitado pa, pero malaking tulong to lalo na sa mga nagdi-DIY na katulad ko. So yun lang guys, ang share ko sa video ito. Check natin sa ibaba mamaya kung ilan na po yung ating na-harvest. Dati kasi umabot lang po siya ng 900 watts. Ngayon nagdagdag tayo ng dalawa. So baka mag 1,200 watts na yung ating ma-harvest. Okay, so tingnan natin sa baba. At salamat sa aking assistant na napakaganda. Tumingin ka sa aking mga mata. Yan, wala pang mumugyan. Heto na guys yung aking 8 solar panel. At isa na lang kulang at makakabuo na tayo ng siyam na solid na solar panel na 210 watts. At syempre malaking tulong ito para mapabilis ang pagpuno ng ating mga storage. Heto guys, after namin ni-install sa itaas, ang oras ngayon ay 9 o'clock, magte-10. Ito yung harvest na natin, 640 watts. At mayroon tayong 17 amperes na pumapasok sa ating storage. Pero syempre meron tayong load na 195 watts. So mahigit pa dyan ng dapat papasok, pero may ginagamit tayong refrigerator at naglalabas si Mrs. ngayon sa washing machine. So ito, makikita natin mamayang tanghali ang peak na harvest ng ating solar panel na 8 pieces na 210 watts ng Hantek. Mamaya, check natin guys.
na, chinik natin, hindi pa siya umabot ng 1,200 plus. Bali ngayon, umabot na, nagpipik na po siya ng 1,267 watts sa walong 210 watts na ating solar panel doon sa 37 amps na pumapasok. Pero syempre, meron tayong load na 150 watts. Ito yung refrigerator at yung bang gamit natin dito sa bahay, tulad ng CCTV at ng ating LDT Wi-Fi. Ito yung epekto nang nagdagdag tayo ng dalawang solar panel. Nagpipik na siya pero hindi ko sure kung kaya pa niya ng 1,500 kasi medyo makulimlim pa yung panahon at umuulan-ulan, mayat-mayat nakakaroon ng ambon. Yan. Pero kahit paano, meron tayong magandang harvest. Thank you guys!